let's put some scripture para naman hindi tayo mawawala sa konteksto. Let's start with nutrition. Sabi po, nutrition, certain food will make the best kind of blood, muscle, and bones into our body. May mga pagkain na kapag kinain natin ng palagian, nagpapaganda ng daloy ng dugo, nagpapaganda ng build ng muscle, at nagpapalakas ng katawan. Number 1, fruits. Ang mahal pastor. Opo, mahal talaga. Pero kailangan. Fruits. Best to consume in the morning, partner with grain. Magandang kainin sa umaga. Sumunod, grains. Best to consume in every meal. Laging meron. Palitan ang kanin ng oat or bread kung hindi pa kaya. Kung kaya na walang rice. Bread or oatmeal. Sa tanghali, sa gabi, sa umaga, kahit ano. Pangatlo, nuts and seeds. Kumain ng mga mani, mga mayaman sa protina, para magbuo ng muscle. Pastor, grade 1 pa lang, naririnig na namin sa school. Totoo. Pero kailan natin pinractice? Ako po, guilty ako mamaya. Makikita niyo yung patotoo ko, why the Lord gave me this message. No? Bakit pinaintulutan niya na mai-connect ko po ito sa for the past na nangyari sa ating mga kapaligiran. Lastly, vegetable. Kumain ng mga kabataan, aray. Sino ang hindi kumakain ng gulay? Madami yan, wag na mahiya. Vegetable, sabi, best to consume in midday, sa tanghali, sa lunch. At lahat ng klase ng gulay ay pakipakinabang at nagbibigay ng kalusugan. Daniel chapter 1, Bible tayo, biblical tayo. Isang araw, gusto ng hari na ihanda o bigyan ng parang pagsasanay yung mga kanyang mga tauhan. And he would want those people na maging matipuno. No? Matipuno. So, ang sabi niya, ikaw alagad, anong pangalan nun? Letter A nag-uumpisa. Kausapin mo yung mga yan, pakainin mo ng pagkain ng hari. Daniel chapter 1. Pero si Daniel at tatlo niyang kaibigan, nag-request, pwede po ba hindi kami kakain ng pagkain ng hari? Hainan nyo kami ng gulay at inuming tubig. Kasi ang pagkain ng hari ay alak na nakakalasing, karne at mga himagas. Basahin nyo po ang buong Daniel chapter 1. Di ko na po ito hihimayin. Sabi po dyan, sa verse 14, at sa ganon, dininig sila sa bagay na ito. Sinubok niya sila, ilang araw? 10 araw. 10 araw po, nakakainin lang nila ay gulay at iinom lang sila ng proper consumption of tubig. Sa katapusan ng 10 araw, tingnan niyo po ang effect. Napakitang lalong maganda ang kanilang mga muka. At sila'y lalong mataba. Mataba saan? Sa bilbel? Mataba saan? Mataba sa laman. Properly built. Kaysa lahat, kaysa daw saan, na binata na nagsikain ng pagkain ng hari. Sa gayon, inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak na kanilang inumin at binigyan din sila ng mga gulay. Nakita nung katiwala, ba't itong si Daniel and tropa, gulay ang pinakain namin. Hindi sila kumain ng karne at mga nakakalasing na alak ng hari. At ang gaganda ng itsura, at ang gaganda ng aura, at ang gaganda ng build. Anong hiwaga? Kumain ng gulay. Mga kapatid, kumain ng crispy kangkong by Josh Mojica or by John Vergara. Yan. Parang gusto mo kuya dyan magtayo na. Number 2, exercise. Certain exercise involves physical activity that will make our body strong and healthy. O number 1, alam